Kasunod ng mga inspeksyon ay ikinakasana ng iba-ibang ahensya ang pagkukumpuni sa mga kalsada, tulay at paliparang winasak ng lindol. Pati mga ospital at supply ng kuryente pinatututukan ng Pangulo. Yan ang aking tinutukan. Bagsak ang kisame at nagkalat ang mga basag na salamin sa airport ng General Santos City. Nang inspeksyonin ni Department of Transportation o DOTR Secretary Giovanni Lopez. Natigil ang operasyon ng paliparan dahil sa pinsala ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Pero pinamamadali na ang pagkukumpuni para agad makapagbalik operasyon. Marami ring napinsala ang mga kalsada tulay sa Davao Region. Na in-inspeksyon naman the Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Tizon. Ang ilang nasirang tulay gagawan muna ng katabi ng detour para pansamantalang madaanan. Habang iba, minor repairs lang naman ang kailangan para muling magamit. There are 19 roads that are passable, 9 bridges also, and 1 seaport and 1 airport. Likewise, there are 1,889 total damaged houses. Ang bilang na yan ng mga napinsalang istruktura ay pinarating na kay Pangulong Bongbong Marcos ang Office of Civil Defense. Sa situation briefing ng mga ahensya ng pamahalaan, kinumusta rin ng Pangulo ang mga pansamantalang matutuluyan ng mga apektado. How about our evacuation centers? Yung mga designated evacuation center, nagagamit ba lahat o may nasira din? So far, sir, there's no report of any evacuation centers that were damaged, except that other evacuation centers are not being used due to the frequent aftershocks. Pinatututukan ng Pangulo ang mga pasyente sa mga apektadong ospital ayon sa Malacanang. Pinabibigyan prioridad naman sa Energy Department ang pagpapanumbalik ng kuryente sa mga ospital. Binigyan diin ng Pangulo na dapat unahing bisitahin ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng lindol. Nakausap din ng Pangulo sa situation briefing si General Santos City Mayor Lorelai Pacquiao at nangakong tutulungan ng national government ang GenSan. Tuloy naman ang pagpapadala ng relief goods sa pangunguna ng DSWD. Katuwang nila ang Coast Guard at Air Force sa mabilisang pag-deliver, lalo't kung may mga kalsadang hindi madaanan. Nakikipag-ugnayan daw ang DepEd sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Habang Information and Communications Department sinigurong stable ang signal sa mga apektadong rehiyon. Plano magtungo ng Pangulo sa mga lugar na tinamaan ng lindol, pero hindi patiyak kung kailan. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.